My sheep hear my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Blessed 16th Sunday in Ordinary Time, we praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of service. We praise and thank you, Lord, for the many blessings that are given to us. We praise and thank you, Lord, for your message about the Good Shepherd. Indeed, you are our Good Shepherd. You are the ultimate role model of how shepherd treats his flock. You are the leader that we want to follow. In the gospel, you mentioned, dear God, about the people rests a while. Jesus said to them, "Come away, by yourselves to a deserted place and rest a while." So Jesus told that to the apostles. I would like to highlight the rest a while. So if there are work days, there should be rest days. Meaning, God is telling us about the work-life balance. Balanse ba ang buhay mo, kapatid? Meaning, if you are working, there should be rest day. Madali lang sabihin, minsan sa kabisihan ng buhay, nakalimutan na yung rest day. Nakalimutan na magpahinga. Isa pang bagay na pinapaalala sa atin sa Ebanghelyo is priority. Kung ikaw ay maraming ginagawa, prioritize it. Kasi oftentimes kapag hindi mo na prioritize kung alin yung mas mahalaga, mas nauna yung deadline, ay lahat hindi ka makakamit ng deadline. Kaya kailangan alam mo kung ano yung priority mo. Priority natin sa buhay is yung ating mga mahal sa buhay. Naalala ko kanina, nagkausap kami ni Father, kagagaling niya lang sa pilgrimage at ang sabi niya, kung meron kayong pagkakataon, habang may oras pa, unahin niyo yan. Kung gusto niyo mag-pilgrimage kayo. Huwag yung kung kailan hindi ka na makalakad kasi doon daw sa pilgrimage nila ay meron daw 85 years old na nag-pilgrimage na nag-join. And buti kasama ang pamilya. Kaya nga naman, biglang napaisip na, oo nga naman, it is our ultimate dream to be in the Holy Land. At ang sabi ni Padre, schedule nyo na, huwag nang patagalin pa habang may oras pa. Naalala ko kahapon yung seminar namin on ecology. Sinabi doon na habang nabubuhay tayo, meron tayong obligasyon sa creation. Kapag tayo ay hindi nangalaga sa kalikasan, so hindi kasi dapat na kaligtaan ang Mother Earth, ang lahat, yung bodies of water, yung kalikasan, yan, yung mga halaman, yung waste management, ang dami pa lang dapat nating pagtuunan ng pansin. Bakit? Kasi ang ating Mother Earth ay nasisira na dahil sa pollution, dahil sa napakaraming bagay. At kapag hindi mo raw pala pinapangalagaan ang Mother Earth, dapat pala kinukumpisal din yan. So napakarami kong realization, parang punong-puno, ang dami namin na-attendan lately na mga seminars kung saan mga eye-opener ito kung paano tayo talaga mabuhay ng totoo, ng tama, ng naaayon sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kasi
most of the time, baka naaayon lang sa kagustuhan natin ang ating ginagawa at ang ating role na ginagampanan sa buhay na ito. That's not proper. Bakit kaya tayo nandito? Dahil sa Panginoong Diyos. He allows us to be here for a reason. Ano ba? Nafu-fulfill ba natin yung purpose ng Panginoong Diyos para sa atin dito sa buhay na ito? Think again. Ang paalala sa atin is tayo ay magkaroon ng faith and life balance. Faith, work, and prayer balance. So, ibig sabihin balance. Hindi ka puro dasal, hindi ka rin puro work, hindi ka rin puro play. So, balance ang buhay. Kung pag-iisip-isipin mo, maganda nga yung balance ang buhay. No? Hindi puro, syempre, hindi puro sayang lang ang oras, puro Netflix. Hindi puro cellphone, sayang oras dyan. So, importante na kapag ka nagtatrabaho ka, ikaw din ay nagpapahinga. Kagaya ni Jesus na hanggang 6 na araw siya ay nagtrabaho sa mundo. Ikapito, he rested. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. We lift up to you, dear God, the ongoing Marriage Encounter Weekend Seminar of San Pablo Apostol, which will be an affiliate prayer group of the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. We pray for the 8+1 couples who are attending the seminar now. We praise and thank you, dear God, for the many blessings. And we praise and thank you dahil hindi mo po kami pinababayaan. Panginoon, as we look for house kung saan si Matthew ay mananatili sa school year na ito sa Baguio. Kayo po ang magturo sa amin kung saan namin siya dadalhin dahil hanggang sa ngayon wala pa po siyang titirahan sa Baguio. Panginoon, please be with us always and in all ways. Dahil kung wala ka po sa piling namin, hindi namin alam kung paano namin tatawirin ang hamon ng buhay. Lord God, we lift up to you yung divorce bill. Nawa ito po ay hindi maisabatas dahil hindi po ito kailangan ng mga mag-asawa. Ang kailangan po ng mga mag-asawa ay ang renewal ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Panginoon, ikaw po ang manguna sa mga senador na wag po nilang ipasa ito at maging wag po sana nila ipahintulot na maisabatas ito dahil ito po ay hindi kailangan ng mga Pilipino. Ang kailangan po ng mga Pilipino ay matuto nilang mahalin ang kanilang mga asawa. All this we pray in your mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Sunday once again. God bless us all.